Hinahamon ko rin po itong si Manang Aimee. Manang Aimee, pagkakataon mo na itong patunayan sa mga DDS na talagang ikaw ay kakampi ng mga Duterte. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung gumagamit ang pinagbabawal na droga yung kapatid. Ikaw kaya ang parihab, ang lakas ng tama mo, puro kaduda, lahat dinadamay mo, masyadong halata, ang paggatong mo, masyado kang madaldal, ang dami mo kwento, daig mo pa abnormal. Abnormal daw. Sabi po nila, ano pa, ba't ganun? Ang tagal-tagal naman na. Di ba inaasahan ng marami na magkakaroon na ng panibagong warrants dun sa arrest? mga Doon sa mga ibang mga sabihin na nating persons of interest. Wala pang doon lumalabas hanggang ngayon. Ako nga, di ba, meron ako dati pang sinasabi kay Senator Bato. Siguro baka after September. Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ito pong pag-uusapan natin, no? Grabe, ano na bang nangyari dito kay Attorney Harry Roque mga babayan at tila nabuwang na mga babayan, no? Mukhang natuluyan na po, no? Ito nga si Attorney Harry Roque at tila nag-hallucinate na mga kababayan. Okay, grabe, malala na ata to, no? Yung sakit nito ni Attorney Harry Roque. Matindi na po mga babayan ang kanyang hallucination, no? Parang ano na to mga babayan, nagdideliryo na ata yung pag-iisip nito, no? Wala na ata sa katinuan, no? Itong tao na to, itong si Attorney Harry Roque mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan kung ano na ba ang nangyari dito po kay Attorney Harry Roque, no? At syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Shoutouts tayo sa mga followers natin, sa mga subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, so eto na mga babayan, no? Ihatid ko sa inyo itong balita na to. No, grabe, no, kapapasok lang po neto, no, may masamang nangyayari na ata dito kay Attorney Harry Roque. Ito yan, mga babayan, no, sabi po niya dito, no, Roque, hinamon si Aimee, PBBM pilitin iparehab, liderato ibigay kay BP Sara. Isipin ninyo, no, kung anong klaseng tao yung may ganitong pag-iisip mga kababayan, no? Yung may mga ganitong klaseng pag-iisip po para sa akin, eto yung mga klase ng tao, no, na may sakit sa pag-iisip. No, imagine ninyo, no, parang wala na siyang last resort, lahat na lang hahanapan niya ng paraan mga kababayan, no, para mapababa ang ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan, no? Ito po, 'di ba? Alam naman natin, no, kung ano yung kanyang binitawan noong nakaraan. Alam niyo kung bakit niya sinasabing ganyan na pababain na yung Pangulong Bongbong Marcos, no, at ibigay na yung liderato kay BP Sara. Simple lang, para makauwi na siya. Kasi sabi nga niya, no, the first thing na gagawin niya pagka bumaba ang Pangulong Bongbong Marcos ay uuwi siya ng Pilipinas. Di ba? So kaya gusto na niyang mapatalsik yung Pangulong Bongbong Marcos at paupuin si BP Sara para makauwi na siya ng Pilipinas. Di ba? So paano na ngayon yung ina-apply mo dyan, no, sa dahig mga kababayan, yung ina-apply niya? Di ba? Baliwala na ba yun? Ito yung balita, ano sabi dito? Pagkakataon mo na. No, sabi niya dito, mga babayan. Pagkakataon mo na. Patunayan, nakakampi ka ng mga Duterte. Muling hinamon ni dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque,
mga kababayan, itong si Senadora Amy Marcos, no, ang kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. No, ano yung hamon niya dito? No, napatunayan paggamit di umano ng illegal na droga ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano dapat hilingin na ni Amy na magparehab si PBBM at ibigay ang liderato kay Vice President Sara Duterte. Sino ba dapat ang magparehab, Harry Roque? Sino ba dapat ang magparehab at magpatingin? No? Sino ba dapat? Pangulong Bongbong Marcos ba na nag-iisip pa, no, ng maayos para sa ating mga kababayan, para sa ating bansa, o ikaw na wala na ata sa katinoan? Simple lang naman yung sinasabi natin dito, mga kababayan, na ito mga ginagawa na to ni Attorney Harry Roque, no? Ano na to, pangitain na to na baka magkaroon na to ng mental breakdown. Dahil nga sa mga nangyayari sa kanya, mga kababayan, no? Dahil hindi na rin siya halos pinapansin. No, ano to stress na to, mga kababayan, no? At saka isa pa, yung nangyari no nakaraan, dahil gustong-gusto niya na siya yung isa siya sa mga maging abogado ng dating Pangulong Duterte. No, pero hindi siya kinuha ni VP Sara. Kita ninyo, ultimo si VP Sara walang tiwala sa kanya. Kaya masakit dun Diba? Sinisiksik mo yung sarili mo, Attorney Harry Roque, na maging abogado ka ng dating Pangulong Duterte, pero hindi ka kinuha ni VP Sara. Diba? Parang sinampal ka ng katotohanan na walang tiwala sa'yo itong si VP Sara. Kaya ka nagkakaganyan. No? Ano na to si Attorney Harry Roque? Medyo masama na lagay ng isip na ito. Panoorin natin yung video Ito yan. Hinahamon ko rin po itong si Manang Amy. Manang Amy, pagkakataon mo nitong patunayan sa mga DDS na talagang ikaw ay kakampi ng mga Duterte. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung gumagamit ang pinagbabawal na droga yung kapatid. Ang sinabi mo sa Ito nakakatuwa dito, mga kababayan Kung sinasabi mo na hindi alam ni Senadora Amy Marcos na gumagamit, no, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, yan yung akusasyon mo di ba? Sino ba naglabas ng mga AI videos na yan? Di ba kayo? Okay, so yan yung akusasyon nyo, no? Sinakyan nyo yung sinabi ng dating Pangulong Duterte, no, bago pa maghalalan bago pa mag-eleksyon, kampanya pa lang sinasabi na yan, mga kababayan, di ba? So doon pa lang makikita na natin, no, may intention sila. Okay? Alam nyo na kung ano yung sinasabi kong intention nila, no, na pabagsakin kaagad yung Pangulong Bongbong Marcos. Umpisa pa lang, plano na nila yan. Bakit? Pagka ang Pangulong Bongbong Marcos, no, napatalsik kaagad nila sa mga unang taon pa lang neto, sino ang papalit? Vice President. Di ba? Succession Vice President, papalit, mga babayan. After nun, pwede uli siya tumakbo. So, another 6 years, mga babayan, na makakaupo sila sa pwesto. Gano'n kasimple. Okay, so balik tayo doon sa sinasabi niya na hindi daw alam ni Senator Amy na gumagamit yung kapatid niya. Bakit? Bakit? Paano niya malalaman? No, kung sinasabi ninyo na gumagamit ang ating Pangulong Bongbong Marcos, gagamit ba siya sa harap ni Senadora Amy Marcos? Paano niya malalaman? Nakita ba niya? Kaya nga sabi niya, hindi niya alam. Wala siyang alam. No? Kasi kung ang inyong sinasabi, ang inyong akusasyon, no, ay gumagamit ang ating Pangulo, no? Nung pinagbabawal na yan na sinasabi ninyo, gagamit pa yan sa harap ni Senator Amy Marcos. Gagamputik. Diba? Nag-iisip pa to?
Wala, nag-hallucinate na talaga to mga babayan. Kung gumagamit ang pinagbabawal na droga, ito. hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung gumagamit ang pinagbabawal na droga yung kapatid. Ang sinabi mo sa akin nung nandito ka sa Hague, kaya hindi mo sinasabi na user ang iyong kapatid dahil hindi mo naman siya nakikita. At sa katunayan, ang sabi mo, madalas mo na siyang makita. Pero alam na alam... Madalas mo siyang makita na ano? Oh, hindi niya nakikita. Di ba? Hindi nga niya, kaya nga hindi niya sinasabi. Di ba? Kaya nga hindi niya sinasabi. Oh, siya na mismo nagsabi sa'yo. No, hindi niya nakikita. Oh. Tapos ano yung sinasabi mo na madalas niya makita? Di ba? Contrary eh. Isaya ata talaga to eh. No, iba-iba na yung sinasabi. Mo bilang nakakatandang kapatid, kung ano ang kasaysayan ng iyong kapatid pagdating sa pinagbabawal na droga. Siguro naman, noong mga panahon na siya'y nasa Oxford at tapabalita sa Rolling Stone magazine na siyang tagabili ng cocaine para sa niyang mga kaibigan dyan sa Oxford, alam nyo na, may duda na kayo na gumagamit siya at alam mo na kung ano mga hakbang na ginawa ng iyong mga magulang para nga masalba ang buhay ng iyong kapatid. Grabe, no? Ang dami niyang alam sa buhay ni Bongbong Marcos. Die hard fan ka, Harry Roque? Die hard fan? Dami mong alam? Panahon na para ikaw'y maging tapat sa taong bayan. Mas lalo kang mamahalin ng taong bayan, hindi lang dahil sa investigasyon na ginawa mo, kung sasabihin mo ang katotohanan at ikaw na ang humingi sa iyong kapatid na magpagamot at ibigay na muna ang liderato ng bayan natin sa tao na walang karamdaman. Nako, nabaliw na, nag-isip na, naghang. Naghang si Atty. Harry Roque. No, naghang bigla, nawala yung sasabihin. Nag-isip. Diyan yung malalaman pagka gumagawa lang ng mga gusto niyan sabihin eh. No? Ay, nako. Gaya ni VP Sara, na siya namang pinagkakatiwalaan mo. Nako. Pag ginawa mo yan, burado lahat ng alinlangan ng DDS sa'yo, Manang Aimee. Nako, maniwala kami sa inyo. Kahit gawin mo yan, Senator Aimee Marcos. No? Kunyari, sabihin mo. No? Oo, magamit. Diba? Nagpaloko ka dito kay Atty. Harry Roque. Nagpaudyok ka. No? Ang tawag natin doon, nagpauto ka. No? Kay Atty. Harry Roque. Sa tingin mo, no? Igagalang ka ng mga DDS. Alokohan. Alokohan yung sinasabi na yan. Alam niyo kung bakit? Simple lang sasabihin ng mga yan. Eh, yung kapatid nga niya, nilaglag niya si VP Sara pa kaya. Ano ka ngayon? Ha? Ano ka ngayon? Yung panguuto mo. Booking. Diba? Kasi yung utak ng mga DDS, mga kababayan, malabnaw. Oh, malabnaw utak ng mga yan. Hindi ko nilalahat, ha? Hindi ko nilalahat. Pero meron dyan, no, malalabnaw ang utak. Kung ano lang yung narinig, yun na yun. Di sila nag-iisip na matino, di sila nag-iisip na maayos. Kaya tignan yung itsura niya ni Harry Roque, oh. Ano ba namang klaseng itsura yan? Yan ba yung tipo ng taong paniniwalaan ninyo? Sobrang stress na yan, oh. Grabe na itsura niya, no? At tatanggapin ka bilang isa sa ating mga bayani ng bayan. Naku, bayani ng bayan. Ano naman? Aminin mo na, kaya gusto mo makaupo si VP Sara para makauwi ka na. Ganun lang yun. Uwing-uwi ka na. No? Uwing-uwi ka na talaga. Yun lang yun. Ganun kasimple lang yun, Atty. Harry Roque. Kaya gusto mo na makaupo si VP Sara. Gusto mo nang umuwi. Pero kinakailangan na siguro na ikay magsalita dahil nakakabingi ang katahimikan ng iyong kapatid at ng kanyang esposo sa kabila ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Oh, talaga siguro ang huling salitang iiwan ko, sana nga po, hindi pumanaw si Paulo Tantoco na walang dahilan. Grabe, no? Diba, mga babayan? Ganyan katindi, ang tama.
Malala na to. O ano sabi dito ni Oliver Uduna, mga kababayan, no? Nabubuwang na tong si Roque kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi. Grabe, no? Shoutout sa'yo, Oliver Uduna. Ito matindi. O, basahin natin to. Gusto niya kasi mawala lahat ng kaso niya. Kaya gusto niya umupo si BP. Tama. Di ba? Para makauwi na siya ng Pilipinas, mga babae. Sila na nakapwesto eh. Di ba? Bakit di natin baliktarin? Kung talagang mahal niyo ang mga Pilipino at wala kang kasalanan, sabihin mo kay BP Sara, isuko ka dito sa Pilipinas para mapatunayan na maganda ang intensyon niya, no? Maganda ang intensyon niya at ituloy na ang impeachment trial niya para mapatunayan na wala siyang kasalanan. Di ba? Tama naman eh. Ang pagpapatunay ng katapatan sa bansa ay nagsisimula sa mga humihingi neto. Oh, good morning. Tama naman, di ba? Tama. Oh, ano pa sabi dito? Umuwi ka na kasi. Kung iniisip mo, ang mga mamamayan ng Pilipinas, bakit hindi mo itanong kay Sara kung saan dinala ang pera ng mga mamamayan? Wala ka nang ginawa kundi mang utos ng mga tao. Kung may mga ebidensya ka, ilatag mo ilatag mo na kaysa puro ka na lang po salita. Tama naman. Diba? Kung may ebidensya ka, ilabas mo. No, huwag kayong gumawa ng AI. Naglabas nga kayo ng ebidensya, AI naman. Diba? Naglabas kayo ng video, AI naman. Diba? Alam nyo, may mga DDS talaga, no, na sila mismo yung gumagawa ng fake news para pagpiestahan nila. Diba? Kaingay mo, bayot. No, sabi dito, ni Jobing tayo, ang ingay mo daw, bayot. Nanunumbat akala mo kung sinong mabuti at magaling na tao. Try to evaluate yourself kung mabuti kang ang tao. Diba? Simple lang naman yan, Atty. Harry Roque, umuwi ka na rito sa Pilipinas at harapin mo yung mga kaso mo. Ayan shoutout kay Errol Kiambao. Ikaw kaya ang parihab, ang lakas ng tama mo, puro ka duda, lahat dinadamay mo, masyadong halata, ang paggatong mo, masyado ka madaldal, ang dami mo kwento, daig mo pa abnormal. Abnormal daw. Nako po. No, baby oil daw muna yung petroleum jelly o Vaseline. Huwag kalilimutan na may dala sa iyong bag o kaya gayahin mo si PDD. Baby oil mas mura. Kasi dami mong satsat, panay putak sa social media. Kung umuwi ka, tinarap mo mga kaso mo kesa panay ka putak. Tama naman, di ba? Di ba? Kung umuwi ka dito sa Pilipinas at hinarap mo yung mga kaso mo at dito ka nagsasalita, no? Tapos na usapan. Di ba? Harapin mo yung kaso mo, manahimik ka, ganun lang kasimple yun. Baka maawa pa sa'yo sa bayan ng Pilipinas. Okay. So, ayan. Ano masasabi nyo dyan, mga kababayan? No? I-comment nyo lang po sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At eto na nga po, no? Naku po. No? Senator Bato de la Rosa, mukhang i-issuehan na rin ng warrant of arrest ng ICC, mga kababayan. Eto na ang inihintay na Grabe, no? So, etong balita na to, mga kababayan, ng ating pag-uusapan na taalamin po, no? Dahil di umano, no, ayon po sa abogado, no, ng mga akusado diyan po sa EJK victim sa ICC, mga kababayan, ay maaari din daw po, pwedeng issuehan daw po, no, ng warrant of arrest ang mga kaalyado netong dating Pangulong Duterte at isa na nga po dyan si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, at baka maging
Sabi nga ng mga kababayan natin, pati din daw po no, si Senator Bongo. Nako po. Yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so eto na mga kababayan. Medyo mahaba lang tong video kaya siguro konti lang yung ating magiging komentaryo dito. Pero sige, panoorin natin tong video na to mga kababayan para mas maliwanagan tayo, no? Totoo nga ba, no, na i-issuehan na ng warrant of arrest etong si Senator Bato de la Rosa? Payag po ba kayo mga kababayan? Anong masasabi ninyo dyan, no? I-comment po sa ibabaan yung mga opinion. Alright, so pakilike na rin po ang ating video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, so eto na. Huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go. Hey Conti, good morning po. Peter at Rica dito sa Balita Patan. Magandang umaga. Naku, mukhang dito, tataas ang alta presyon. Ako, mukhang maha-high blood daw ang mga tao, mga babae. Mukhang maha-high blood itong mga DDS, mga babayan, dito sa balita na to, no? So, ayan, attorney, good morning. Salamat po for your time. So, ang dami na pong ginawa nitong mga moves na itong council ni dating Pangulong Digong, ano po. But this time, I think ang point nila is ang tagal bago na imbestigahan, and therefore tama po ba na they did not start it within the allowable window of the filing of the case and the investigation proper. Yes, yan yung punto naman. Actually, sa totoo, ito pong defense response or reply doon sa sagot. Sa reply din ng prosecution ay parang may ilang pag-uulit ng ibang punto. Ganon din naman talaga yung main argument niya doon sa question or challenge to jurisdiction na hindi sumakto sa oras, hindi sumakto sa panahon na inaasahan nila na ma-file or mag-open yung investigation. Okay. Inulit niya dito, pero may iba siyang binabangga dun sa, di umano, sinabi ng prosecution. Kasi nagsinsin na yung prosecution nung panahon na sumagot siya dun sa challenge and defense. Kaya parang binabangga naman ulit ngayon ng defense na, uy, teka, meron kang sinabing ganito, kapalagay ko kasi yun. So, nagsisinsina na ng punto, pero ultimo, ang issue ay nabuksan ba ang investigasyon sa loob ng panahon na miyembro tayo ng ICC? Yes. Oo. And pag sinabing miyembro tayo ng ICC, hindi ibig sabihin up to that point na naghain ng withdrawal, di ba? From the Rome Statute ang Pilipinas. Tama po ba, Attorney Conti? It means 1 year thereafter. Yun, effectivity ng withdrawal. Kaya po yung parang punto na in question ngayon ay March 16, 2019. Okay. At ang tanungan ay anong nangyari before at anong nangyari after. Okay. Ang pinag-uusapan po ba, if I may go to the specifics, kung halimbawa po, nag-file within that 1 year period, nag-file ng mga complaints, kaso, or whatever you want to call it, yun ba yung umpisa ng investigasyon? O yung sinasabi ng investigation is when the ICC formally starts the investigation after the filing of the complaints? Medyo kakaiba sa ICC yung proseso, kumbaga. Sa totoo, wala ditong complaint na naiisip natin na pupunta ka sa police o kaya sa prosecutor. Ay, po, nagsasampa kami. Meron silang tinatawag na period na kumbaga nag-i-investigate yung prosecutor sa pwedeng reliable information, pwede din sa quote-unquote yung iniisip natin, reklamo. At ang period na yon ang tawag ay preliminary examination. Ayun. Sa atin kasi, ang tawag natin, preliminary investigation. Oo. Kaya, yung investigation ay second stage, parang gano'n, padikit pa nun. Okay. Ang tinatanong sa PI, di ba, pag nagreklamo tayo, ang tinatanong ay, may kaso ba to? At pangalawa, ito ba yung akusado? Sa ICC, magkahiwalay. Yung preliminary examination, ang pinag-uusapan, may kaso ba? Yung investigation, sino ba ang responsable? Yun. Doon tayo parang
Sa PI, pareho lang naman yan sabay na pinag-uusapan. Kaya, yung sensitivity dito sa ICC, pag sinabing investigation capital I, ay, kumbaga, pwedeng tingnan siya dun sa ano bang ginagawa, rather than ano ba yung exact term. Kasi, para investigation with a capital I, or investigation with a small I, generic sense. Kasi, ang preliminary examination na, may kaso ba to? Diba? Pwede natin makonsider na investigation din naman. Attorney, maaari din ba nila gamiting bala yung hindi pagpayag ng administrasyon o ng gobyerno na pumasok dito ang mga miyembro ng ICC para mag-conduct ng investigation o examination para lang din sabihin na hindi ito pasok doon sa mga panahon na yon? Well, posible. Kasi ang magiging, kumbaga, panangga ng prosecutor dyan ay, hindi namin kaya na matapos ang preliminary examination ng March 2019. Kasi hindi din naman kami papasukin. Ayaw yung mag-cooperate kahit miyembro pa kayo ng ICC. Sa totoo, mukhang masichismis na naman ako Kasi parang nabalita na nung 2018, may nakapasok na ICC investigator. Tapos, ito nga yung panahon na pagkatapos... bakit nga naman nila papapasukin, di ba? Iimbestigahan nyo sila. Sila yung nakapwesto, sila yung nakaupo. Tapos sila yung iimbestigahan ninyo. Malabang di kayo papasukin talaga niyan. Di ba? Kaya nga kumalas ang Pilipinas sa ICC di ba? So parang naano sila ron. Anong tawag natin dito? Nabagabag sila do sa nangyari na yun dahil nagulat sila, oo nga pala may ICC. Opo. Baka ganun nangyari. Ako po, na-realize sila, naku po, may ICC. Tara, kalas tayo sa ICC. Bali tayo dyan. So siguro, ito talaga, yung siguro sa kinatatakutan nila. Ito nga, pagpasok ng ICC, mga kababayan, kaya biglang umalis ang Pilipinas sa ICC. Diba? Tagal na natin sa ICC Diba? Tapos all of a sudden biglang kakalas ang Pilipinas doon sa ICC. Kaya may mapapaisip din kayo, bakit biglang kumalas ang Pilipinas sa ICC? Dahil kahit ako ang ano diyan dati, debate diyan isa. Meron naman tayong gumaganang justice system dito sa Pilipinas. Given, kasi matagal na yan 'Di ba? Bakit pumasok yung ICC? Bakit pinayagan yung ICC? Noong time na yon, kung meron tayong gumaganang justice system. So for additional lang siguro yon, support, 'di ba, mga babayan? At kung kinakailangan din natin ng tulong wala sa international, nandiyan din yung ICC. Pwede rin tulungan yung Pilipinas, 'di ba? Ano yan parang ano tawag natin to, give and take sa mga iba't ibang bansa. All of a sudden biglang kumalas yung Pilipinas sa ICC, 'di ba? So magugulat kayo. Bakit biglang kumalas ang Pilipinas sa ICC? Ang tagal-tagal na natin sa ICC. Kung ang binabatikos nila ngayon, is yung sinasabi nila na may gumagana tayong justice system sa Pilipinas, bakit dati hindi nila kinwestiyon yan? Di ba mga babayan? Bakit ipinasa nyo pa rin? Bakit pinayagan nyo pa rin na makapasok ang ICC sa Pilipinas during those time? Di ba? Yun yung tanong doon. Tapos noon, sabi ni Digong, ano ba ito? Si ba itong fat lady, ganyan. Sinutsada niya yung prosecutor noon, si Fatu Bensouda. At sabi niya, naku, kung babalik dito, arrestin kita. Member pa tayo noon. Kaya, parang nagtitiplano mga ito, nag-aalangan. At yung ICC ay, pwede niyang sabihin, hindi nga kami makapasok. Paano naman namin matatapos yung investigation? So, bahagi na naman po ito ng possible delaying tactics. Pero ibig sabihin, natakot talaga sila nung nalaman nilang pumasok yung ICC dito sa bansa para mag-imbestiga. Diba? Natakot sila. So, ito yung kinatatakutan ng dating Pangulong Duterte, mga babayan. Kumbaga, ito yung bangungot nila, itong ICC, mga babayan. Pero hindi pa rin po maaapektuhan the September 23 date. Posible, kumbaga, ang hirap din i-consider na per se, pag-delay siya. Kasi na-file naman itong question or challenge to jurisdiction nung May pa. Maaga naman itong na-file. Kaya lang, ayun nga, kumbaga, nagkasagutan pa. Grabe, lahat na lang dinay-delay nila, mga babae.
yung investigasyon diyan sa ICC, yung paggalaw no ng dito paglilitis kay dating Pangulong Duterte, dinidelay nila yung impeachment sa Pilipinas, dinidelay nila. Nako po. Lahat na lang dinidelay mga babayan. Oh. Ang option dito sa challenge to jurisdiction ay i-resolve bago ang September or isabay ang pag-delay sa September 23. Mhm. Kaya pwedeng sabihin ng judges, teka, sige, ang dami pa yata submission, dami pang kuda-kuda. Kaya sa September 23 na lang din namin pag-uusapan. Pwedeng ganon. Yeah. Kaya hindi siya per se delay. Kasi kailangan talagang pag-usapan ito. So, pero based on your objective assessment, mukhang ito yung motion na maaaring mas matibay sa mga naunang mga motion ng defense. Ay, opo. Well, dalawa lang naman sa ngayon. Ang pending, yung dati, yung pa-exclude ng judge. Oo. Actually, pinapatutsadahan nila yung, nag-aaway itong defense at saka prosecutor. Kami naman sa victims legal team, tingin-tingin lang, nangyayari sa kanila. Kasi meron daw mga impormasyon na hindi binibigay ang kabilang kampo, kumbaga, na napapanahon. Sabi nyo dati, nagsabi kayo ng ganito, tapos hindi naman sinabi ka agad, parang gano'n. Pero kung ano man, itong two main issues, interim release at saka challenge to jurisdiction, Yes. na-file naman ang maaga, kumbaga, within time. Kaya lang, tingin ko, maiiwan din para sa judges ang pag-isipan ko, palalayain ba natin ito ng permanente o palayain lang natin ng pansamantala. Okay. Kaya parang may ganung, kumbaga, in terms of effect. Ano ba talaga ultimately, labas dun sa mga argumento, anong gusto nyo palabasin? Dalawa lang yan. Palayain pa ito ng si Duterte o pang-samantagal. Ganon. Kasi yung jurisdiction pwede pang i-appeal, etc. Let's see kung merong mga relasyon itong mga ibang mga inaasahan pa natin o hinihintay ng marami ng mga developments dito sa magiging desisyon ng ICC on this latest motion. Sabi po nila, ba't ganun? Ang tagal-tagal naman na di ba inaasahan ng marami na magkakaroon na ng panibagong warrants dun sa arrest. mga Doon sa mga ibang mga sabihin na nating persons of interest. Wala pang doon lumalabas hanggang ngayon. Ako nga, di ba, meron ako dati pang sinasabi kay Senator Bato. No. Pero, pwede kasi nagpo-focus yung prosecution. So, isang team, kumbaga yung prosecution, ang nagtatrabaho yan. Para ito pa-arrest ng iba, kasi sabay pa rin ang investigation, tuloy pa rin, bukas pa rin yun. Sa sitwasyon sa Pilipinas at may kaso din dun sa Pilipinas, lalaban kay Duterte. Ang iniisip ko, kung nagpo-focus sila ngayon sa September at kung sinisintin yung charges, ay siguro baka after September, dahil maaring maraming informasyon na lumabas sa September. Pagkatapos noon, parang, yun pala, umaamin din. Depende din kasi kung sa hearing, sabihin ni Duterte, hindi naman ako yan. Si ano yan? Diba? Yeah. Sa depensa niya, maaaring may makuha pa din informasyon. Posibleng nag-titimpla yung prosecutor kung kailan magsusumite ng warrant of arrest. Okay. Which brings me to the question, Attorney Conti, na kung halimbawa lang, for the sake of discussion, magkaroon na nga ng ibang warrants and therefore, halimbawa, mayroon ng yung mga akusado, isa o dalawa, napunta na sa dahig, paano sila lilitisin? Individually or as a group? Sa ngayon, mukhang individually kasi hindi magkasabay ang timing ng dalawa. Nauna ng bihamak yung kay Duterte. Pero depende din yan sa prosecutor kung sasabihin niya na parehong-pareho naman yung insidente kaya po pagsasabayin namin. Pero usually, magkakahiwalay talaga. Yun yung parang default
Yun. Attorney, maaari din bang by virtue of command responsibility, hindi na sila maghanap pa o mag-issue pa ng warrant of arrest dahil posibleng sabihin na si Pangulong Duterte naman, yung allegedly ay nag-uutos ng lahat ng mga EJK killings noon? Well, hindi pa din sa konsepto ng command responsibility kasi alam mo, yung pagkakaano kay Duterte as an indirect co-perpetrator, nag-utos talaga siya. Ang command responsibility kasi parang siya yung boto, dapat siya yung managot sa lahat. Whether in-approve niya o hindi, parang gano'n. Kasi should have known standard. Dapat alam niya yan na nagkakagulo, pero wala siyang ginawa. Dito sa nangyaring insidente, co-perpetrator. Kumbaga talagang consciously ay isinautos niya. Posible din na ang pagtingin doon sa iba ng co-perpetrator ay minor players. Kaya sa kanya na lang talaga ibubunto ng lahat. Pero, yun in general. Pero ito yung specific dahil alam natin yung nangyari doon sa insidente. Palagay namin na meron pang ibang ituturo dahil hindi porket siya presidente o kaya siya mayor ay matutupad yung patayan. Yun yung importante. Kasi hindi siya yung kumakalabit ng gatilyo, hindi siya yung nag-uutos, hindi siya yung nag-order. Tapos, hindi siya yung gumagawa ng, yung parang kill list. Wala siyang, tingin ko may ilang tao siyang tinutukoy, pero yung nagtutukoy sinong tao, anong oras ng operation, paano yung operation, may iba. At yun masasabit bilang one of the most responsible. Hindi lahat, of course. Hindi lahat dadalhin sa ICC kasi yung kumalabit ng gatilyo, kung ang tanong niya ay, nutusan lang naman ako ititrace yan, sino ba yung nagtutos? Dito sa war on drugs, yung utos, parang two-prong. Merong mag-uutos ng general, kung may isipiko, kakain lahat yung ganito. Tapos merong mag-uutos ng isipiko na ganitong oras, ganitong araw, paano yung bayad? Yan. Yung mga specific, meron din nagpapalagya. Kasi totoo, kung walang nag-operationalize or nag-implement sa mga sinasabi ni Duterte, walang mamamatay di ba? Yun. Tama. Nagawa siya, patayin lahat yan. Tapos walang namatay, ibig sabihin, walang sumunod. Hindi mo masasabing na mastermind siya. Pero dito, yung nag-utos ng parang in principle and yung nag-utos for implementation ay ituturing na most responsible or two sides of the same coin. Opo, attorney, pinag-uusap. Alright, so yung mga kababayan, grabe. So lumalabas pala dito, mga kababayan, na sinasabi nga ni Atty. Conti, na parang si dating Pangulong Duterte ang lalabas na mastermind doon sa mga nangyari na yun, mga kababayan. Uy, grabe, nakakagulat yung mga balita na yan, mga kababayan. Kasi siya yung lumalabas na mastermind ayon po dito kaya Atty. Conti, mga babayan. Di ba? So, ano masasabi po ninyo dyan? I-comment sa ibaba yung mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So, yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli yan yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.